Yan Sir Armarju, installation na tayo, partial installation ng mga parts. So unahin natin tong stainless steel fire pin lock na madaling masira. Mabasa-basa pa. So ito yung frame. Ayan yung nangyari dyan sa frame niya, sir. So may mga gas-gas na siya. So ayan, lalo na dito. So natanggal yung mga tumatama sa slide. Pati po dyan. Yan. So ito po yung stainless steel na fire pin lock. So magkakaroon po kayo ng additional fire pin lock na stock. So pwede nyo pong ibenta ito sa mga masisiraan ng mga fire pin lock. Kasi ito lang po talaga ang common na nasisira sa high kappa. Hindi po ito, kundi itong maliit na to. So, pero kapag naka-stainless steel na kayo, sir, okay na po lahat. Hindi na po yan masisira, yung part na yan. Stainless steel na po yan. So, lalagay na po natin yung sir, yung yan. So, lagay natin yung inner chassis. So, inner chassis, pa ganyan po siya. Yan, meron akong nakitang buhok. So, lagyan natin ulit yung fire pin lock, saka yung fire pin lock spring, inner chassis, ganyan po yung orientation niya. Madali lang po yan. And then yung inner chassis screw na maliit. So, ito rin sir, hindi nyo rin kailangang higpitan to ng mabuti. Basta tamang higpit lang. Huwag naman nyo pong i-over torque kasi baka ma-loose thread po yung ulo ng screw or yung thread ng ang tawag dito? Thread ng frame. So wala pong thread yung inner chassis. So ang nilalagay ko dyan sir is yung malabnaw na saan ba yung malabnaw po? So ang nilalagay ko dito sir is ballistol. Yan, ballistol. Diyan lang sa part na yan sir ha. Diyan lang po sa part na yan. So kung meron po kayong alam nyo po itong ballistol kasi syempre sa mga may tunay na barel alam po nila ito, ballistol. Konti lang po dito. Yan. Mag-absorb na po yun. Tapos i-wipe nyo lang po yung excess. So yan po yung nilalagay ko dyan. Kasi hindi po pwede yung silicone oil na yung may hangin. Kasi lumalapot po yun eh. Yung puff dyno, gano'n, yung mga silicone oil na airsoft, lumalapot po kasi sila. Pag lumapot sila, mag-i-stick po ito. So, didikit-dikit ito, itong part na yan. So, hindi po maganda kasi dapat moving parts po yan. And then, dito naman po, hanggang 9 minutes lang po tayo. Hanggang 8 minutes lang po pala. Hindi ko maisasend kapag lumampas tayo ng 9 minutes. So, ang nilalagay ko po dyan sa hammer, since dito sa loob ng hammer is super lube grease. Meron din po ako nito, super lube silicone grease. Silicone grease tayo. Konti lang. Yan po yung mga nilalagay ko, sir. Pati dito po sa may hammer tip. Silicone grease po talaga ang nilalagay ko siya. Yan. Yan. Para maganda. Kasi kapag silicone oil po yan, matatanggal po yung silicone oil. Lalong-lalo na yung mga may hangin. Kaya kapag bibili kayo ng silicone oil, sir, sa akin na lang kayo bumili. Yung silicone oil talaga. Na puro. And then, dito naman is, ito siya. So, ballistol pa rin. Ballistol tayo. So, konti lang dito sa kamay.
Then, yan, para may pampadulas lang po siya. So, yan, ipapatong na po dito. Tignan nyo, madulas po siya. Hindi makita. So, ayun, ipapakita ko sa inyo para kung ay, nahulog. Pampadulas lang po yan. Ibalis to. Yun. So, ito namang sear. Nasaan na si sear? Ito. Grease lang din sa may tip. Sa may tip niya, sir. Dito sa may tip. Yan. So, may grease lang din ng konti. Tapos, yan. Since meron pa namang oil na konti yung kwan, yun na lang muna. Usually, hindi naman nalalagyan ng langis yan, sir, or grease. Sa may ngipin-ngipin lang po, sa may tumatama ng hammer. Then, lagay na po natin ito. 6 minutes na pala. So, ayan. 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 So, madali lang naman ito, sir. Lahat po nang nagpapabuild sa akin may ganito. So, may ganitong video. So, ayan. Ayan na, sir. At, nung susunod natin, okay, nakalimutan ko. I'm so sorry. So sorry, tao lang. Huwag niyo yung ikikwento sa sir, Huwag niyo ipapakita. Kasi nakalimutan ko. Dito sa may side na to. So, dito naman, I'm so sorry, sir. Tao lang. Ayan. Dapat ganyan po. So, yung spring niya is ganyan. Yung nakataas dito yung tapos ito, lalagyan niyo lang po ng coat ito ng silicone oil. Silicone oil. RC shock oil. Okay na po yun. Coat. Coat lang. Hindi nyo i-overload. Kaya nakakatawa minsan yung mga ibang i-sprayhan nila ng ini-sprayhan nila ng madami. Spray doon, spray dyan. So, hindi naman dapat i-overload ang airsoft, sir. Minsan nga, pag na-overload yung airsoft, doon pa nasisira yung kanya yung performance niya. So, ayan. Bigyan na natin. So, 751 na. So, hanggang dito na lang muna, sir. End ko po muna. Ito, hindi nyo kailangan. Sinabi ko kanina, hindi nyo kailangan higpitan ng mabuti. So, 8 na. Kung hindi ko masend. So, yan lang. Ganun lang. Thank you very much po. Thank you very much.